Mga sangkay, meron pong kumakalat di umano na isang karamdaman na hindi po nahalata ng maraming Pilipino ngayon sa ating bansa. Ayon po yan sa report ng media sa Pilipinas. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, magandang oras po sa ating lahat. Bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, i-check nyo na lamang mga sangkay kung bago pa lang po sa ating channel. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Eto mga sangkay, meron daw pong kumakalat na karamdaman dito sa Pilipinas na kung tawagin po ay walking pneumonia. At ang dito mga sangkay, nakaka-alarma dahil hindi daw po ito nahahalata. So, ibig sabihin, bigla na lamang po tatamaan ng kung sino man at malalaman po na mayroon na po siyang karamdaman kapag tingin ko malubha na mga sangkay. At alam nyo, sa China ngayon, hindi ko alam kung ito po yun, malalaman natin yan ngayon mga sangkay, mayroon din pong kumakalat na isang karamdaman. At ngayon nga, napupuno na naman po yung kanilang mga hospitals. Tingnan po natin ang balitang ito. Kasalukuyang nagbabantay ang Department of Health o DOH hinggil sa banta ng isang pathogen na tinatawag na Mycoplasma pneumonia matapos lumobo ang bilang ng mga kaso ng pneumonia sa ating bansa. Ang nabanggit na bakterya ang itinuturong nagiging sanhi ng walking pneumonia. Walking pneumonia. Paliwanag ng tagapagsalita ng DOH na si Undersecretary Enrique Tayag. Tinawag itong walking dahil hindi nalalaman ng tinamaan ng sakit na mayroon na pala itong pneumonia. Oh, ayun nga po mga sangkay. Kaya tinawag na walking pneumonia kasi ang kahit na sino pong tatamaan nito, inulit lang din po natin. Pero ayun nga po, kahit na sinong tatamaan nito, hindi rin po talaga niya mahahalata na mayroon po siyang pneumonia. Ang tanong dito, paano niya malalaman? Paano niya mahalata? Kasi di mo alam na may pneumonia ka na pero nag-work ka, pumupunta ka, pumapasok ka sa trabaho. Ngayon, mga sangkay, bigla mo na lang malalaman, ano yon? Malala na. Well, tingnan po natin. Kung saan kaya pa ng apektadong individual na pumasok ng trabaho. Kaya pa magtrabaho, di ba? O paaralan at maaaring magpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Makukumpirma na lang aniya ito sa oras na ipa-examine ang sarili sa laboratorio. Partikular na ang X-ray. Gayunman hindi ito fatal para sa mga na-infect ng ganitong bakterya. Ayun. Ayon sa DOH, naghihintay sila ng ulat mula sa Philippine General Hospital o PGH upang malaman kung ang pagtaas ng mga kaso ng pneumonia sa kanilang pasilidad ay dulot ng nasabing bakterya. Grabe, no? Ito po yung kapansin-pansin ngayon mga sangkay. Pansinin nyo i-research nyo sa Google. Napakarami pong iba't ibang klaseng karamdaman ngayon na nalalaman na lamang po bigla sa iba't ibang panig ng ating mundo. Hindi lamang po yan, mga viruses at marami pa pong iba. Mga sangkay na masasabi po natin na talagang ito pong nangyayari sa ating planeta ay hindi na po normal na nangyayari. But I'm not telling you na maging matakot sa nangyayaring ito. Hindi po. Ito po ay babala lamang po sa ating lahat. Okay? Na itong ganitong klaseng pangyayari sa ating mundo ay talagang masasabi po natin na hindi na po normal at kung ano po ang kailangan gawin natin, gawin natin. Lalong-lalo na po yung paglilingkod sa ating Panginoon. Because we don't know our time, we don't know what will happen next day or tomorrow, in the future. Lumalala po yung situation ng ating planeta. At hindi ko alam mga sangkay kung bakit hindi po ito maintindihan ng maraming tao. Alam nyo, nakapropesiya na po yan. Darating po talaga ang isang araw na magaganap ang ganitong klaseng pangyayari. Ito po ay bahagi ng sinasabi sa Bible na pestilence, mga diseases, at iba't iba pong karamdaman na biglaan na lamang po makikita natin sa panahon natin ngayon. Ay nako. So, I hope
mga sangkay na maging mapagmatyag, no? At lagi po tayong maging handa. Hindi lamang po sa paghahanda sa kung anong karamdaman, but spiritually. Hanggat may oras pa, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Kasi, alam nyo, itong platform nga po natin, dito sa social media, dati, more on politics po tayo, di ba? But right now, I'm using my social media platforms to inform everyone, to inform the people na ito na po ang nangyayari sa ating mundo. Kaya nga mas abala po ako sa paghahanap ng mga informations kung ano po ang nangyayari sa ating mundo. Hindi po para takutin ng kung sino man, kundi maging babala sa ating lahat na itong nangyayari ngayon sa ating planeta, nagpapatunay lamang mga sangkay na ito pong nagaganap ngayon ay katuparan sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. And we have to be ready. Talagang hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, but if you put our trust in the Lord, well, lagi po tayong payapa. Alam niyo mga sangkay, ang kaibaan ng mga naglilingkod kay Lord, kahit po may mga ganitong klaseng nangyayari sa ating mundo, payapa po ang isipan. Dahil alam niya na kung ano man ang mangyayari sa kanyang bukas, well, may Jesus naman eh. May Lord naman, di ba? Mayroong tagapagligtas sa ating kaluluwa, sa ating spiritual life. Alam niyo mga sangkay, kasi mamamatay lamang po sa atin yung katawan eh. Pero yung kaluluwa, yung totoong tayo, yung nagdedesisyon, kasi yung ating pagkatao, mga sangkay, yung tao, compose yan sa tatlo: soul, body, and spirit. Okay. Well, tuturo natin yan minsan mga sangkay, pero pasadaan lamang po natin yan. Ngayon, mamamatay yung ating katawan, itong ating katawan, nagmula sa lupa, babalik po yan once na mawalan na po tayo ng hininga. Yung espiritu naman, na ito po yung nagiging koneksyon natin sa ating Panginoon, babalik po yan sa ating Panginoong Diyos once na mamatay ang ating katawang lupa. Pero itong ating kaluluwa, ano ba itong kaluluwa natin? Ito po yung nakakaramdam ng sakit. Ito po yung nag-iisip. Siya po yung nagdidesisyon. Yan po yung kaluluwa. Itong kaluluwa natin will live forever. Mabubuhay po yan sa magpakailanman. Ito po yung uusgahan ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung haharap sa judgment. So, I hope na maging reminder po ito sa ating lahat. Hindi po normal ang nangyayari sa ating mundo. Pero, kung naglilingkod ka kay Lord, hindi ka matatakot sa mga ganitong klaseng nangyayari. Tinututukan aniya ng kagawaran ang posibleng presensya ng Mycoplasma pneumoniae sa bansa dahil kasama ang Pilipinas. Di ba? Sabi po niya, ang alam lang natin ngayon, maliban sa bansang China, ang Netherlands, nag-report na rin. So ngayon sa Pilipinas, pinatitignan natin iyan sapagkat kasama tayo. Ito nga po ang kumakalat din sa China. Meron din po nag-report doon sa Netherlands. So dumarami mga sangkay. Sa pangkalahatang pagre-report kung may naobserbahan na hindi pangkaraniwan. Kasunod ito ng ulat na ipinasa ng mga bansang China at the Netherlands tungkol sa sakit. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, maaring magdulot ng sakit ang Mycoplasma pneumoniae bacteria sa pamamagitan ng pag-damage sa lining ng respiratory system, partikular sa lalamunan, baga o windpipe. Yun. Idinagdag pa nito na maaaring mayroong bakterya sa ilong o lalamunan ng mga tao nang hindi sila nagkakasakit. Grabe. Titiyak naman ng DOH. Silent ano pala to mga sangkay. Patuloy itong nagtatrabaho upang maibsan ang mga kaso sa bansa sa pamamagitan ng masusing monitoring. So minomonitor na ngayon. No, ito po yung ginagawa ngayon ng DOH, Department of Health. Minomonitor na po ang kalagayan ng Pilipinas kung mayroon na nga neto. Itong sinasabing walking pneumonia. Hindi po alam eh. Biro mo, nagwo-work, nag-aaral, nakakagalaw ng normal, pero di mo alam, mayroon ka na palang sakit na ganito. Implementasyon ng catch-up immunization at outbreak response immunization strategies.
lalo na sa mga lugar na may mas mataas na insidente ng mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Gladys Tuwabi. Okay. So, ayan na nga po mga sangkay. Ano po ang inyong komento tungkol dito? Okay, just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.